Radio Pilipinas Calbayog is now signing on to serve you. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri. 7 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Adlaw kitang Miyerkules, July 23, 2025, day 204, over 365 days. Hoping nga aga sa aton nga tanan. Welcome sa nga aton kada alas 5 nga programa, Usapang Agrikultura. Kaupod natin sa Master Control, Sara Esra Altaro ngan Engineer Francis Marnie Balves, ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako luwat ang ima kakaupod Charmaine Perito. Nandin sa atong programa, aton pagharampangan ang mga impormasyon san makabag-ong nga kinadman ng oportunidad para sa naton mga parauma, para pangisda, mga negosyante sa agrikultura o gaton may kasing-kasing sa agrikultura. Siyempre nagpapadayon ang aton misyon sa bulig sa Department of Agriculture ng Presidential Broadcast Service. Okay, so mga ka-agri, para sa natong tupiko para yun ang adlaw, DA activities and updates. So nano na ba ang mga ginbubuhat sa Department of Agriculture dinhi sa Region 8, Eastern Visayas. May diba sila mga bagong proyekto, mga programa para sa naton mga parauma, para pangisda, para pag-improve sa naton teknolohiya, pa-improve sa naton pagkaon, and of course, overall para sa naton sektor sa agrikultura. So later, aton makakaupod si Miss Elizabeth Hugo, staff sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8, para i-detalye sa aton ininga tupiko. So antes kita magdiretso siton, aton nanay pamatian ang jingle nga ginpreparar sa Department of Agriculture, ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya,
subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Oras naton mga ka-agri, 12 minutos na ang naglabay sa alas 5 sa aga, kita mabalik kahumanla sa pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Oras naton mga ka-agri, 15 minutos na ang naglabay sa alas 5 sa aga. Okay, sa para sa aton DA activities updates, aday pipera sa highlights sa aton mga nakalap nga mga aktibidad sa Department of Agriculture dinhi sa Region 8 Eastern Visayas. So later aton mahihibaroan ang bugos nga detalye sini nga ginbuhat nga PRDP mainstreaming training workshop sa Tacloban City. Kasumpaynisan padayon nga commitment sa Philippine Rural Development Project PRDP sa good governance.
So ini nga training mga ka-agree, nagtutok ini kung paano ba nila gagamiton ang mga tools ngan innovations ilarom sa good governance and upscaling framework. So highlight what sa training pag-create sa era kalugaringon nga re-entry action plan, ini naman ang era gagamiton pagbalik kahuman sa training. Usa pa nga update, di ba, Rice is Life. Sanglit, sandiri pala maiha, ginbuhat ang stakeholders consultation sa PRDPI plan para sa Rice Value Chain Analysis VCA dito gihapon sa Tacloban City. Sumayda sin participatory workshop kundiin ginvalidate sa rice stakeholders ang mga issues ngan gaps sa rice farming sugad sa logistics post-harvest ng mga losses ngan presyo san abono. Adi pa may daliwat sin update na mantikang sa AMIA Congress and Summit 2025 sa pag-host gihapon sa DARFO8. So last July 17, so last week lang mga ka-agree, ini nga nakahimo sin History and Eastern Visayas sa pag-host sa AMIA FY 2025 Congress and Summit sa Palo, Leyte. So masobra 400 nga mga partisipante ang nag-attender. Ungay didaan mga farmers, mga private sector representatives, mga policy makers, mga researchers sila nagkatitirok para hisgutan ang climate smart agriculture. And sa nasabi paliwat nga summit gintukib ini nga o nagkamay-ada sin exhibit sa CRA solutions sugad sa resilient seeds, solar powered irrigation, climate proof post-harvest facilities ngan financial access tools. So pinaagi sini nga summit ang DARFO8 gin-reaffirm ang era commitment sa era leadership como climate warrior. So protektado ang paginabuhian, protektado ang pagkaon, and of course, pinaka-importante, protektado ang kinabuhi. So para sa kompleto nga detalye sini nga mga updates ug iba pa nga mga sumat ang igpapaabot sa aton ini pinaagi sa aton resource person Ma'am Elizabeth Yugo, Rafi Staff sa DARFO8. Maupay nga aga ha aton na tanan. Adi naliwat kita hinina aton farm radio program nga usapang agrikultura na inyo lang mababatian ngan makikitan ngan Radyo Pilipinas nga daha sugod Southern Leyte, Borongan City, Eastern Samar, ngan sugad gihapon nga Calbayog City, Samar. So hinaton tano iton aton mga manmarati ngan sugad gihapon hiton nagkikita nga daha aton Facebook Live. Isugdan ako niyo ha sa kubiton o sa ka oras para maghatag ha iyo hiton mga updates na natatabo nga diha Department of Agriculture. Pero before kita start hinina aton paghatag hin mga updates sa mga activities na gindumara nga diha Department of Agriculture, diri lanay naton hingalimtan iton pag-greet ngadto hiton aton Regional Executive Director nga Sir Andrew Rodolfo T. Orais. Ngan kaupod gihapon niya naton duduha nga Assistant Regional Director nga Sir Larry Sultan ngan sugad gihapon ka Ma'am Chinilyn Almeria. Ana gihapon na naton mga colleagues, naton mga division chief nga na Department of Agriculture. Ngan especially gihapon han aton mga colleagues nga adto ha field yana. Ngan syempre diri naton inihinga ngalimtan ang pag-greet haira kay inimanggod na atong programa inahimugso para hairam para maging updated iton mga manmarati labi na aton mga parag-umang at sugad gihapon han aton mga purupanghisda. Good morning po ha iyo na tanan. So yan na mahatag kitahin mga updates han pipira naging dumara nga mga activities nga diha Department of Agriculture, which is iton aton ihahatag na updates is ang mga activities na gindumarahan aton PRDP o sa ini na special program nga diha aton ha Department of Agriculture. Kundi usa mga activities na gindumara han PRDP in bangin napakayan na ito naton mga manmarati, labi na iton mga diri nakasubaybay hini naton programa kung ano ini na PRDP. So ini po na PRDP is ang Philippine Rural Development Project. So usa ha activity han PRDP
is amo ini ang pagkandak hinusa na mainstreaming training workshop didahan mga nakalabay nga adlaw. Kundi ang mga member or designated staff han PRDP labi na nga diha Regional Field Office in nag-attender han nasabi nga 2-day workshop. Ini manggod na workshop in panuyuan hini na mas mapakusog pa itong pag-understand or itong application han mga priority tools nga sugad gihapon han innovation hay larom hiton good governance and upscaling framework. Kaparte manggod hito ng training na nagindumara na training is ang pagkaada hiton output kundi hindi da manggod han output or ang aton mga participants or ang mga nag-attender hini na aton workshop or training in train inihira para hiton pag-craft or paghimo hin re-entry action plan kundi ini manggod na plan in magsiserve nga guide nira para hiton pag-integrate hiton mga tools nga sugad gihapon hiton innovation ngadto hiton era mga opisina. Labi na iton pagproseso, iton systems, kundi ini manggod na mga initiative in ginpapakita manggod nga ang PRDP in continuous iton commitment para hiton pag-institutional han pagkakaadahin good governance practices nga sugad gihapon nga ma-enhance pa iton services or delivery service naton ngadto hiton aton mga agricultural sector. Dinhi gihapon gini-emphasize han PRDP iton commitment nera para hiton pagpaupay han mainstreaming hiton mga initiative within the region offices. So amo ato ano sa naton na activity na gindumarahan aton special program nga PRDP. So aside gihapon iton may ada gihapon sa na activity na gindumarahan PRDP which is amo na ini ang stakeholders consultation para hiton RISE BCA na gindumara nga diha Tacloban City. Kundi pinaagi manggod han investment for infrastructure and planning for local and national level planning or for I-plan component in nagdumara inihira hin tinatawag nga qualitative data collection workshop na sugad gihapon ng stakeholders consultation para hiton aton RISE value chain analysis. Ang nasabi manggod nga consultation or nasabi nga activity hindi da manggod magkakaadahin pag-gather hiton mga insights ng sugad gihapon pag-validate hiton mga findings na nakuha nira and sugad gihapon han pag-develop pa hin mga estratehiya nga makaka-enhance hiton pagkakaadahin competitiveness han aton rice industry nga ni aton dapit. Han nasabi manggod na consultation ang aton mga participants in nagkaada inihirahan pag-validate hin preliminary findings han aton RISE BCA. Kundi ang sa manggod hini na activity or ang panuyan ang activity in magkakaadahin actively engagement han aton mga participants para mag-identify inihirahan mga prioridad nga mga challenges nga dahiton aton RISE value sector. Kundi na naitudlok manggod hini nira is an may adang mga constraints ng manggod nga diha aton rice industry nga sugad gihapon han aton casual relationship nga nan aton interim result nga finally pag-rank gihapon han mga constraints hini. So ang workshop in kaparte manggod ini hiton ongoing efforts iton PRDP para mas mapakusog pa iton rice industry nga sugad gihapon nga masigurado iton food security nga niya Eastern Visayas pinaagi hiton evidence-based planning nga sugad gihapon hiton engagement hiton aton mga stakeholders nga nan aton value chain development. Ang mga findings nga sugad gihapon han mga outputs during an aton consultation in igpipidi nera nga to or igpipidi ni para magkaada hin mas mapahaluag pa iton estratehiya na magagamit hiton aton mga participants or aton mga munisipyo han aton mga stakeholders na mapa-improve pa ito na competitiveness nga sugad gihapon sustainability hiton rice farming nga sugad gihapon hiton marketing han aton bugas nga niha aton dapit.
Ngayon amo aton usa na activity na gindumarahan aton PRDP or an aton special program nga PRDP. So aside gihapon han mga activities na gindumarahan PRDP, in may ada gihapon naton activity na gindumara pinaagihan aton AMIA. So an aton AMIA is amo ini an aton Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. Kundi na no din hiya aton ha Department of Agriculture labi na nga diha Eastern Visayas in nagdumara kitahan aton tinatawag nga AMIA FY 2025 Congress. Na din gindumara ini nilalahan na kalabay nga mga adlaw. Ang nasabi manggod na Congress, ingin atenderan ini hin maabot 416 participants, kundiin amo inihiraan aton mga policy makers, researchers, farmer beneficiaries, ngan mga private sector partners. Ang nasabi nga activity in magsiserbi nga platform para mag-share inihirahan ira mga hibabruan nga sugad gihapon i-showcase or ipakita itong pipira nga mga innovations nga mag-foster gihapon itong partnership na para mapakusog pa iton aton agricultural resilience na kung mayada naton igin kakaatubang nga mga climate change. Or kung may adam mga panhitabo na di rin nato na malilikayan, like for example, kung may adam mga tidaraon na mga bagyo or iton mga low pressure pala. So, importante magod anong na iton aton mga mulukyo, labi na iton aton mga paraguma, is well-informed inihira, maaram inihira, amon na, terminamon inihira gina-advise na permanente inihira magkita hiton aton weather forecast, which is makikita manggod nga diha aton Facebook page, nagpo-post manggod kami hiton aton weather outlook kung ano iton magiging lakat hiton panahon ha mga masunod pa na adlaw. So para maging updated iton aton mga farmers is pwede gihapon ininira follow iton aton Facebook page na Department of Agriculture Eastern Visayas para inihira maging updated. Or pwede gihapon inihira mag-search na lang nga dahiton na pag-asa para maging updated hira hiton weather. Labi na yan na, no? Nasugad yan na, danay nag-uuran na. Oo, so kinahanglan manggod monitored naton iton weather naton nga sugad gihapon i-monitor naton iton aton umhanan. Labi na iton aton mga pananom or iton aton mga livestock ngadto. Kay bangin laig anod so mawawara. So mas mao pay na prepared kita, di ba? So para maging prepared gihapon kita, amo gihapon na gin-a-advise naton iton aton mga parag-uma or iton aton mga fishers gihapon iton aton mga puro pangisda nga magkuan inihira, mag-enroll inihirahan aton insurance. Pinaagi hiton aton PCIC, Philippine Crop Insurance, para kung ma-doubt man iton ira mga pananom, in may ada hininira makukuha nga insurance. Labi na gihapon iton aton mga livestock na kung nagkakaanod an aton mga karabaw or iton aton mga baka or ano pa man, nga dait magkakaada inihira insurance. Pero iton usa gihapon na requirement para makakuha ka mo hini na insurance is ang pagiging registered naton ha aton RSBSA. So again ha, ginaaghat naton na magparehistro gihapon inihirahan aton tinatawag nga RSBSA. Kung mapakiana kamo pati unanhon naton iton pagrehistro hindi naton RSBSA, pwede kamo pumakadto ha aton mga municipal agriculture office para mag-fill out hini na aton RSBSA form. Then after mag-fill out naton is i-validate iton aton municipal agriculture office, which is may daman gud hininira pipirmahan. Tapos an aton gihapon MAPSI nga hira iton magpapamatuod na usa ka na farmers ngadto hiton na iyon lugar. Then after gihapon na maka-register na kamo or ma-fill out na iton niyo na mga information, again ginaghat naton na iton pag-fill out naton nga dahiton aton mga registration is kinahanglan tinuod lang nga mga information kay which is may ada mga nanrereklamo naton na mga farmers na kung in times na naghahatag kita labinahan aton mga
free seeds, han aton mga binhi, han aton mga abono, napakayanihira kay ano kulang nakarawat nga abono nga sugad gihapon na binhi. Kaya niyo manggod gimbubutang nga mga information, like for example, kung gaano kahaluag iton iyo rice field, is igbe-base lagi hapon iton namon dida kung pira iton amon ihahatag ha iyo na abono or iton aton binhi para iton aton mga rice farmers nga nagyan gihapon kay karuyag niyo makatagamtam kamuhan aton tag 5,000 which is an aton RFFA na kuan na intervention para iton aton mga farmers in ginpapahabuan liwat nira iton era iton era rice field, iton era area kung pipira kay may daman la limit naton kung pira laan makakatagamtam or pira ka kahaluag na rice field and usa na farmer ang makakatagamtam iton aton RFFA amo naging papahabuan nira iton iba naton na mga farmers. So amo ito na diri nahira naging qualified gihapon ha iba naton na interventions tungod manggod nga iton aton information naging bubutang ngadto iton aton RSBSA registration is dire siya. So amo adto ha ang aton mga pirang nga mga advices nga iton aton mga farmers. So may gwe ako, di ba? Balik kitahan aton activity ngadtohan amiya. So di da manggod yakan ko pa man nagkadakitahan activity naton Congress for FY 2025 naging dumara nga diha Tacloban City. So hanasaki manggod nga aton activity in may adam mga highlights like for example nagkaadahin mga presentation during that activity or event labi na nanakadtoan aton mga pipirang mga stakeholders naton mga farmers na sugad gihapon ang pag-exhibit hiton mga innovative climate smart agriculture solution kundi included na hinian aton mga resilient seeds, irrigation system, renewable energy ngan sugad gihapon hiton financial support. So gimpasalida gihapon ngadto or gimpakita ngadto han nasabing nga activity ang pira nga mga success stories ang aton pipira nga mga climate resilient areas na gina-adapt hininira ang climate resilient agriculture practice na gina-highlight manggod hinina aton CRA and pag-increase iton yields despite iton mga challenges iton weather bisan mo nagiging maoran so alalagi hapon mayada naton nakakabot or nahihit lagi hapon naton iton target ang aton production. Mababaron manggod naton nga diha Region 8 or nga diha Eastern Visayas in may adan na naton pipira nga mga tinatawag naton na AMIA villages or ini manggod in mga association coming from different municipalities or provinces na nag-a-adapt hiton aton CRA. Kundi na akong nababaroan ha, na akong nakadtuan ng mga AMIA villages or na kuwan gihapon hindi na climate resilient adaptation is andi diha Babatngon, Leyte, ngan may ada gihapon naton ngadto ha Burawin, ngan sugad gihapon na Kaibiran, Biliran. So amo lain ni itong pipiran naton na mga AMIA villages ngan hiha Eastern Visayas. So importante manggod na iton aton mga parag-uma is bisan manggod mauran or bisan sugad iton panahon in may ada lagi hapon hininira na produce or may ada lagi hapon hininira maha-harvest. Amo nga ni na advice naton or ginpapakita naton during nga diton aton mga rice derby iton aton mga hybrid rice kundi amo ini na parang resilient inihira kung may ada sugad na duro itong pag-inuran so danay nagkakabaha nga dayton aton umhanan or danay naman di ba iton atong panahon is duro gihapon iton kapaso so kulang iton tubig so pinaagi manggod hinina aton mga seeds mga sugad hinina mga seeds ina makaka-withstand inihira iton mga challenges iton aton weather so ang aton mga kasangkayan so hinaut unta an aton mga manmarati nga sugad gihapon hiton nagkikita hindi na atong programa is nakakuha kamuhin mga impormasyon labi na aton mga
gimdungara nga mga aktibidades nga diha Department of Agriculture. So again, para gihapon ka mo maging updated hiton ato na mga activities nga diha Department of Agriculture, is pwede niyo i-follow nga gihapon i-like iton amon Facebook page nga Department of Agriculture Eastern Visayas. Para gihapon iton aton mga mulupyo na karuyag maging updated iton aton mga prices nga iton aton mga merkado, is pwede niyo i-scan ini na aton QR code para magkaada kamo hiton mga updates hiton aton mga presyo. Magkakaada kamo makakakarawat kamo hin mga text blast kung pipira or tagpira na iton mga presyo nga to iton aton mga merkado. Dinilani naton temporaryo tapuson ini na aton programa. So inaton ta isugdan lagi hapon niyo kami or niyo ako ha mga masunod pa naton nga mga episode. Ini nga ni Elizabeth Hugo, damo nga salamat ngan maupay nga aga ha aton na tanan. Damang salamat, Ma'am Elizabeth Hugo, Rafi Staff sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8, para paghatag sa aton sa updates sa latest nga mga activities sa Department of Agriculture dinhi sa Region 8. Oras naton 24 minutos na lang nagpapabilin antis mag-alas 6 san aga. Ang sa aton pagbalik mag-update kita. Aden aton Lara Ilohan, Department of Agriculture, may nakaandam nga 495.4 million pesos nga kantidad san suporta sa mga apektado san bagyo ug habagat. Ng DA, magre-request pag-turnover san smuggled mackerel kahuman makapasar sa safety tests. Ini ato nagdedetalye sa aton pagbalik kahuman lasan pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agree. 21 minutos na lang nagpapabilin antis mag-alas 6 san aga. At para sa detalye sa naton mga agri updates. Adisyahan ay good news inyano. Maaramba ka mo nga adi naghihimo sin PITAD ang Department of Agriculture para makabaton san
epekto sa bagyong Krising ngan habagat. Base sa DA Press Office, haros 495.4 million pesos nga kantidad san bulig ang nakawahig para sa mga apektado nga rehiyon, mao ang rehiyon 1, 2, 3, 4A, 4B nga rehiyon 6. Kaupod liwat sa ginistribuer ang mga liso san humay, mais ug utan para sa mga pananom o para makatanom. Utro an aton mga parauma sa ring pa ni Agriculture Undersecretary for Operations ngan Officer in Charge Roger Navarro, dirla ni basta bulig nga ginpapaabot. May daliwat si Rasin Quick Response Funds, QRF, Survival and Recovery Loans tikang sa ACPC and adi paborito santanan nga mga insured nga mga farmers. Indemnification tikang sa PCIC. So yes mga kaagrano, kung kamo insured sa PCIC, pwede kamo makakuha sin bayad san damages. No? San iyong mga pananom o mga alaga nga hayop ano nga naapektuhan sa pag-agi san bagyong Krising ngan sini nga aton eksperyensyahan nga habagat. Diba nakita naton nga talaga gaano ka-importante ang pagiging insured san aton mga parauma. So yun na, sa pauna nga datos sa DA Disaster Risk Reduction Management Operations Center, mabot sa 134.7 million pesos ang estimated damages sa sektor sa agrikultura tungay sa mga naapektuhan ang humay, mais, cassava, high-value crops, fisheries ng livestock, and poultry. Apektado liwat ang Porluinos, 8,035 ka ektarya san umhanan ug 6,377 nga mga parauma ug para pangisda. Pero take note mga kaagri, under validation pa ini nga nasabi nga datos. Karagsingon, pwede pa maghitaas or maghamubo depende sa magiging resulta sa bubuhaton nga assessment sa ground level. Saring pa ni Yusek Navarro, nakatutok ang DA para diri maapektuhan ang supply san pagkaon, tinabinaan mga utan, tikang sa mga kabukiran. Mga kaagriano, maaram ba kamo nga kun maibanan nga ni ang supply sa naton mga pagkaon, maghihitaas ang presyo. Sanglit naghihimo talaga sin mga pamaagi ang DA para diri maghitaas ang presyo sa mga paraliton sa merkado. Kasi dirila mga farmers, fisher folks na napektada kundi kita mismo liwat nga mga mamaralit. And syempre, naman, nakaabang liwat ang National Food Authority NFA ready na sila pag-release san bugas para sa mga relief efforts sa aton mga LGUs o mga national agencies. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Isan usapan naton nga update. Diba mga kaagri? Dirila kuno basta smuggling, kundi safe nga kaunon ini nga mga isda nga nakuha. Ginanunsyo mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga hahangyon nera sa Bureau of Customs BOC nga ipa-turn over sa Department of Agriculture ang duha nga container vans san smuggled nga frozen mackerel nga na-intercept sa Port of Manila. Bakit kamo? Kasi po mga kaagri, pasado ini sa laboratory tests. Base sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR, safe nga kaunon ini nga mga isda base sa microbiological analysis, so wari po ini sin E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, ngan acceptable liwat ini san era aerobic plate count. Sanglit naman pasado ini sa local ug international food safety standards. Ang duha nga container vans nga aadayan na sa kustodiya sa nga naadaliwat sa nakabutang sa Port of Manila in Mayada Porluminos
50 metric tons san frozen mackerel. So katumbas ini san Porlominos 13 million tutob 20 million pesos nga kantidad san smuggled nga produkto o haros usa ka kilo nga isda kada usap san 50,000 nga pamilya. Ang shipment parte san unom nga containers nga na-flag san DA Inspectorate and Enforcement Services IES sugad man san Bureau of Plant Industry BPI. So ito nga tulo nga nahihibilin pa mga ka-agri, may da naman sulod nga 74 metric tons san red onions ug usa liwat may da sin yellow onions. Sa pagkaya ginuhulat pa ang resulta san eksaminasyon sa mga sibuyas para matudlo kung may ada ba unsafe levels san bacteria, heavy metals o pesticides antes maghimo aksyon ang Department of Agriculture. Samtang padayon liwat ang eksaminasyon sa mga container san smuggled nga carrots, onions, ngan frozen mackerel nga nasabat sa Port of Subic. Pahayag pa ni Secretary Chu Laurel, klaro ang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. proteheran ang panlawas san publiko ug makontra ang smuggling. Sa hinumduman naton mga ka-agriano, nga sadtulan naglabay bulan Desyembre, si mismo Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang namuno sa pagdistribuer san 21 ka container san smuggled frozen mackerel nga nagkakantidad 178.5 million pesos. And this time nahitabo otro, temprano nga na-intercept o nasalbar ini nga pagkaon. Sa anong late mga ka-agri, abang nalakita sa susunod pang apitad nga bubuhaton sa DA dirla ini sa sira in ginpo proteheran an aton panlawas antes pa man distribuer ini nga smuggled nga mga produkto and of course para diri makarag iwat ini nga mga pagkaon. Okay, oras naton. 13 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 6 san aga kita mabalik ka humanlasan pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay Kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Nag-anunsyo
ng La Nina Alert ang DOST Pag-asa bilang babala ukol sa pagtaas ng posibilidad ng La Nina sa buwan ng Agosto hanggang Oktubre sa bansa. Ano ba ang La Nina? Ang La Nina ay ang paglamig ng temperatura sa gitna at silangang bahagi ng Karagatang Pasipiko. Kadalasan itong nangyayari pagkatapos ng El Nino at tumatagal ito ng 9 na buwan hanggang 2 taon. Ang La Nina ay inaasahang magdadala ng malakas at madalas na pag-ulan, pagbuho ng lupa, pagbaha at pagkasira ng mga infrastruktura na lubhang makakaapekto sa sektor ng agrikultura. Ang La Nina ay may mga posibleng epekto sa iba't ibang sektor ng agrikultura tulad ng pagkapinsala ng mga pananim na dulot ng malalakas na hangin at ulan, tumatagal ang paglago ng mga pananim, pagbaba ng kalidad at dami ng ani, pag-apaw ng tubig sa mga palaisdaan at irigasyon, pag-atake ng mga peste at sakit sa mga pananim at mga alagang hayop, pagkaantala ng mga aktibidad sa sakahan at karagatan, pagguho ng mga lupa na maaring magresulta sa pagkapinsala ng mga pananim at pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang hayop. Kung hindi mapaghahandaan ang La Nina at hindi mapapangalagaan ng sektor ng agrikultura at pangisdaan, maaaring bumaba ang supply ng pagkain sa bansa. Posible itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagdami ng bilang ng mga Pilipinong mahihirapang makabili ng pagkain at matustusan ang kanilang pangangailangang pangnutrisyon. Maging handa sa La Nina upang mabawasan ang pinsalang dulot nito sa sektor ng agrikultura at mapangalagaan ang buhay at hanapbuhay ng mga magsasaka at mangingisda. Paano maging handa sa La Nina para tuloy ang produksyon at kita? Sa sakahan, planuhing mabuti ang schedule ng mga aktibidad sa sakahan upang hindi matapat sa panahong may bagyo. Kumpunihin at linisin ang mga kanal ng irigasyon at iba pang daluyan para sa mas maayos na pag-agos ng tubig. Gumawa ng small farm reservoir at iba pang water harvesting systems upang makabawas sa dami ng tubig na dumadaloy sa mga sakahan. Alamin ang mga makinaryang pwedeng gamitin sa mabilisang pag-ani, pagtuyo, o pagproseso ng mga produkto at kung saan ang pinakamalapit na pwedeng puntahan para makakuha ng serbisyo ng mga ito. Siguruhin nasa mataas na lugar ang kulungan ng mga alagang hayop. Kumuha ng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Sa pangisdaan, siguruhing nasa maayos na kondisyon ang bangka at mayroong safety equipment. Tiyaking matibay ang mga bangka, mga kulungan sa aquaculture at mga istruktura sa baybayin. Suriin ang mga fish cages at pasilidad sa aquaculture. Ipaalam ang lugar na pangingisdaan, inaasahang oras ng pagbalik at ang tinatayang tagal ng biyahe sa mga kasamahan. Iangkop ang mga pamamaraan sa pagpapakain ng isda sa mga operasyon ng aquaculture. Gumamit ng rope-framed fish cages. Agarang anihin ang natitirang stocks kung may paparating na bagyo o posibleng baha. At subukan ang mga alternatibong pagkakakitaan. Maging handa at alerto. Alamin ang mga pinakabagong ulat sa lagay ng panahon. Makipag-ugnayan sa DA Regional Field Offices at sa iba pang ahensya ng DA na malapit sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura sa Rehiyon 8 at ang himpilang ito. Oras naton mga ka-agree. 6 minutos na lang nagpapabilin antis mag-alas 6 ang aga. That's all for today. Otro damang salamat sa inyo pagpamatingan pagtambong sa natong programa. Shout out sa mga nakikitayan na sa naton live. So good morning, Rachel Garciso Taladro, Rom Navales Tugunon, Irish Nicole, Franz Navarrete Probe, Jennifer Gulmatico, Julio 18, 2001, July 18, 2000. Okay. So, good morning. And sa tanan nga mga nagsusubaybay sa naton live sa Facebook and YouTube,
Radyo Pilipinas Kalbayog ngan mga namamati sa aton mga radyo 882 kHz AM dial. Nakaupod naton sa Master Control Sara Esrael Taro ngan Engineer Francis Marnie Balves ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako liwatan iyo nakaupod Charmaine Perito. And padayon paghihapon kita nga mag-urugpod buwas naman nga adlaw Huwebes, July 24, 2025 tikang 5 a.m. to 6 a.m. sa lain niliwat nga edisyon san aton programa. Masunod na ang programa Morning Report. Mao iton mga karpi, stay safe, productive, and always inspired. Iniyan atong programa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.